Nung nakalanding na nga kami sa Qatar, ay nagbiyahe pa kami by bus, but naligaw pa yung aming bus, guys, kasi hindi siya marunong mag-drive. Anyways, nakarating din naman kami finally kung saan yung gate para sa aming connecting flight. Kung aramdam na wala akong tulog dahil nga sa first flight ay hindi talaga ako nakaidlip kahit kunti, kahit tulog yung aking mga junakis. Na naman, diba, one flight na lang mapapilipinas na kami, kaya walang tulugan na dis. Nga lang ay dahil nga yung aming plane ay advanced naglanding, kaya wala kaming gate, guys. Of course, ang ginawa namin ay nagtanong-tanong kami, besh, sa mga airport assistant kung ano yung dapat namin gawin dahil wala pa kaming gate. Kaya tinuro nila kami sa seat 3. O diba, parang Jollibee? Besh, ang ating next flight ay 2:20 AM in the morning, Qatar time. Tandang yun. Holland to Qatar nga, ang saya-saya ni Indra yun. Feeling ko talaga na feel niya yung aking kaligayahan. Of course, I think alam na alam niya na makikita niya naman yung kanyang lola at saka lolo. So, ang flight namin, guys, ay nakarating kami ng maaga as kanang dapat makarating kami mga anong oras na ngayon? 10. So, dumating kami mga 9. And then, hindi pa available kung saan kami nag-gate. Kaya pupunta kami sa seat 3 as of now. But, i-confirm pa natin kung saan tayo mamaya. So, left is, punta tayo left. And go to seat 3. Mura magpagkaon. Oy, sa Jollibee. Ay, Jollibee! Kainan na! One plane na lang at tayo ay makakarating sa Pilipinas. Yeah! Mate, are you excited? Yeah. Yes. Excited na silang dalawa, oh, si Lily, oh. Saya-saya. Saya-saya mo, Lele, ha? Kitang-kita sa mga mata. Lulu. Mura siya gigitik. Saya-saya niya, Beshi. Na nga lang ngayon ay dinala kami ng bus kung saan malapit kami sa aming gate. Di gaya last time na grabe, guys, naglakad kami ng mga 1 hour siguro. Sobrang sakit pa sa likod dahil meron kami mga backpack. Mabuti na lang yung backpack ko na napakabigat. Ayan, 15 kilogram siguro yan, guys. Kinuha ni tata. Siya na daw yung magdadala kasi complainers daw. Okay. Anyways, nandito na kami sa aming C3 na gate. Ayan, hindi pa namin flight. Ibang flight to siya, guys, na pumapasok na sila. Guys, watch. Jelly is very tired. We still have 20 hours of our trip, 9 hours of airplane flight to Cebu, and later we go at car to Negros. Oh, and Matt is very energetic. He not sleep in first airplane, and look, and still people waiting. Yes? How you feel, baby? Drunk. Drunk? Oh. Jelly feel drunk, but I'm drunk. But only last 7 hours, you know. I can, you know, connect my drinking and take care of babies. Yes? They're all standing. Good. Nga yung nagpapalas every time na pumapasok kami sa airplane kasi ayaw naming tumayo ng to the highest level. Kasi ni tata na useless lang daw pag tumatayo kami na pila-pila tapos matagal kaming makapasok. Diba? Kung alam nyo naman yung proseso kung paano makapasok sa airplane, yun yung dahilan, guys, bakit ayaw naming tumayo doon sa linya. Every time na nagto-travel kami ay last na lang talaga kami yung nakita na namin na wala nang nagla-line gani. So guys, hindi namin alam, nasasakay pa pala kami ng bus bago kami makapunta dito sa airplane. And anyway, nandito na nga kami sa airplane at malapit na kaming magbaba dito sa Pilipinas. Kumakain kami ng aming last food. So far, ito yung pinakamasarap na pagkain na natikman ko this time sa aming pagbabiyahe. Pinili ko pala ay chicken curry kasi yun din yung pinili ng aking Diyosawang si Mika. Of course, meron pa silang mga pa-dessert at ewan ko ano yan siya, parang at saka meron din silang prutas, of course, para mabilis kang ma-digest, ikaw yung ma-digest, hindi yung pagkain. And of course, meron din akong kape and bread. Sa flight pa lang na to is marami kaming nakain this time kasi 9 hours yung aming biyahe. Marami silang binibigay ng mga abubot, guys, ng mga snacks. Tapos I'm very happy kasi nga si Matt at saka si Lily ay tulog na tulog. Tulog na tulog sila, guys, as in whole flight. So this time ay nakatulog din ako dahil yung katawan ko ay pagod na pagod talaga siya, guys. Hindi na talaga mabangbang. 1 hour before mag-landing tayo dito sa Pilipinas ay walang tulugan na, guys. Malaki na yung aking mata dahil I'm so excited na. Anyway, nakatulog na rin ako mga 2 to 3 hours. Si Tata
ata whole flight talaga siyang natulog kasi nga magda-drive pa kasi kami guys going to Cebu. Diba, lapu-lapu kami magla-landing tapos gabi guys mga 6 PM kasi meron pa kaming iintayin na sasakyan kasi nag-rent kami. Electronic devices and mobile phones are blown at this time. If you wish to use a washroom, you may do so now. When the seatbelt sign is switched on, please remain seated with your seatbelt fastened. All washrooms will be locked by our cabin crew. Malapit na talaga yung aming paglanding dito sa Lapu-Lapu Mactan International Airport. Ay, hinubaran ko na si Lily yung jacket lang naman. Hindi naman lahat. Alam nyo naman na galing kami doon sa malamig na lugar. Then, masyukit yung aming booty bag. Alala ko rin last bakasyones namin dito sa Pilipinas. Ay, grabe ka, kay mainitin yung kanilang mga katawan. Kay labas pa lang ng aeroplano guys, tulo-tulo na yung kanilang mga pawis ni Matt at saka ni Lily. Palabas na nga kami ng aeroplano dito sa International Airport di Mactan. Ay nagsuka si Matt guys. Sabi, nag-worry na naman ako bakit nagsuka siya. Kumakain naman siya ng maayos. Naisip ko rin naman baka siguro sa long travel namin at saka ngayon magbabiyahe pa kami dito after nito. Kuya Matt is it? International Airport. Finally, after half year, nakabalik na naman kami kasi nga diba hindi pa nag 1 year guys. Our last bakasyones. First, bago tayo lumabas dito, no, kailangan natin intayin yung ating 3 bagahe. Guys, isa pa, bago pa pala kayo makalabas dito sa airport, ay kailangan nyong mag-fill up ng isang papel per family. Is ilagay nyo doon yung inyong kayamanan, deklarasyon guys ba? Kung ano yung dapat nyong ideklara. And then, paglabas nga namin, nakita namin tong pa-change ng pera. Peso, kasi nga wala pa kaming pera pambayad sa aming car for rent. 5,000. Can you have your passport, please? Ito yung rate. Here, 5,000? 100 nga lang yung rate na $1 to peso dito sa airport kung saan kami nagpa-change. I mean, 500 lang yung ginpa-change namin guys kasi nga $52 lang guys yung $1. So, nag-wait na lang kami ng aming nag-rent kami ng car last month ago. I don't know, nasaan na yung car na hinihintay namin. Oy, late sila dumating. Wala pa sila nandito. Nga, naglanding din kami ng maaga dito sa Pilipinas. Mga 4 pa lang ay nandito na kami sa labas. At then, yung napagasundoan namin ng aking car for rent. Rentahan ko na car ay 5:30 yung aming meet up. Guys, nakuha namin yung car kasi na-late daw sila dahil napaka-traffic dyan sa Manzawe. Grabe, sobang traffic. Kaya okay lang naman. Naintindihan namin. Kaya dumating sila mga 6:30. Hindi pa kayo nakapunta dito sa Mactan International Airport. Ito yung kanyang palibot. Ayan guys, international arrivals. Walan ko na nga rin lang si Lily guys kasi nga iyak na siya ng iyak. Nagtatrantrum na silang dalawa ni Matiti. 6 kape na kasi kaya madilim na din. After 30 minutes ay dumating din sila guys yung aming narentahan na car. Kaya ito sila ni Kuya, tinulungan nila kami. So happy, everything goes well. Even if so traffic, here in Mactan Lapu-Lapu Bridge. Always traffic din naman talaga yan siya dyan. Noted na yan siya guys. Dito sa Cebu sobrang traffic. Diba magic? Meron na kaming car guys. Dahil nga pala tayo patungo sa south para bukas ay hindi na masyadong traffic ba, diretso na kami papuntang Negros. Gusto be, magpapahinga na kami this time pero pinlano talaga yan ni Mihaw na magda-drive kami papunta doon sa south bago kami maan dito sa Cebu kasi nga diba napaka-traffic talaga dito everyday sa Cebu. Pagkita ko na nga lang din sa inyo yung SMC side diba sana na-miss yung SMC side. Sa totoo lang hindi na ako nakabalik dyan. Matagal na guys, nung nagtatrabaho pa ako nakapunta ako dyan. Pero after that, wala na. Until now. Hindi na lang dito sa Cebu, no? Kaya nire-respeto nila yung pedestrian lane. Pero sa ibang part ng ating bansa ay walang pakialam sa pedestrian lane. Ba, sinasagasaan na lang. Ewan ko yung mga driver dito sa atin. Nakakikilala ba yan ng pedestrian lane? Kung ano yung tamang gamit niyan? Kasi sinasagasaan na lang nila yung iba.